Afternoon, sir. Yes. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. OMG mga kababayan, itinatanggi na po ni Marcos Jr. ito nga pong kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. At hindi daw po yan ang kanyang kapatid na nagsalita sa TV. Ano ba ang sinabi ni Senator Amy Marcos? Siya daw po ay, mga kababayan, gumagamit ng illegal na pulburon. Alam naman po natin yon doon sa rally sa INC. Now mga kababayan, magugulat ka ba o hindi ka magugulat kung ano ang sagot ni Senator Amy Marcos dito? At naku mga kababayan, nakapag-search po tayo at mismo po mga kababayan, ito pong mami nila ang sumuplak dito sa kanyang anak. Mga kababayan, yan po ngayon ang inyong matutunghayan kung inyo po itong patatapusin na video na atin pong pagre-reaksyonan. Ngunit sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel, maraming salamat po sa inyo kabayan. At sa mga regular viewers ko, dito po laging nanonood, nagla-like at nag-share. Thank you very much. Siyempre pa mga kababayan, mayroon po tayong viewers na mga trolls at mga bashers po. Maraming salamat din po sa inyo. Dahil sa inyo mga kababayan, tayo po rito ay kumikita sa inyong panonood. Ipagpatuloy lang po ninyo yan at patuloy ko rin po kayong pasasalamatan. Subscribers at hindi subscribers, malaking bagay po kayo sa amin pong mga independent vloggers at kailanman hindi bayaran ng sinumang mga politiko, mga kababayan. Ituloy na po natin ang ating reaction video. Kani-kanina lang po mga kababayan, ito pong si Pangulong Marcos Jr. ay sumagot po sa isang controversial na katanungan dito nga po ng reporter na nanggaling po yata ito sa GMA7, at napakatapang. Pansin nyo mga kababayan, ang mga reporter ngayon, ang mga media ngayon, mga kababayan, ay mukhang matapang na sila. Tumatapang na. Ano po ito mga kababayan? Senyales na kaya ito? Na mukhang the end is near? Paparating na talaga ang sinasabi natin, panibagong pagsisimula? Sapagkat nakita naman po natin ang mga mainstream media, halos po napakatatahimik nila mga kababayan. Pero lately lang, sabi nga ng isang reporter na panood natin, marami pong humanga dito. Reporter po yata ng ABS-CBN yun, mga kababayan. Alam niyo naman po, no? Para sa patas ng reaksyon, pagbabalita at pagbibigay ng impormasyon sa inyo at opinyon, minarapat din po natin, bigyan po ng kredito yung Miss Kat Domingo na reporter ng ABS-CBN. Sapagkat sinabi niya, no? Hindi po ma'am, hindi po pwede na hindi malaman ng taong bayan sapagkat taong bayan po ang nagpapasahod sa inyo. Napakahusay mga kababayan at napanood ko, nakita ko, nabasa ko sa mga comment section, napakarami po ang mga humanga doon kay Miss Kat Domingo. At this time, yun naman ay si Auntie Claire. This time po, mismo na itong si Marcos Jr. mga kababayan. Napakatapang, bagamat mahinahon, simple, magalang, ngunit isa pong napakatapang na tanong ito direkta mismo sa Pangulong Marcos Jr. Bago natin panoorin mga kababayan si Saldico, no? May part 4 na po si Saldico at mas lalo pa po tayong lalo pa po natin nalalaman kung gaano po kalaki ang ginawang pandarambong nito pong binabanggit ni Saldico, including na po dito sa ating Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan, ituloy na po natin ito pong video. Kani-kanina lamang po at susunod po nito mga kababayan ang sagot ni Senator Amy at ang sagot ng walang iba ang kanilang mami. Totoo nga ba talaga na hindi si Senator Amy yan
Anak nga ba si Senator Amy or hindi anak si Senator Amy ni Marcos Sr.? Malalaman natin yan mga kababayan. Panoorin niyo po itong video. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Okay, thank you, Mr. Thank you, sir. President. So, ayan nga po mga kababayan, maliwanag po ang tanong at maliwanag din po ang sagot ni BBM, no? At hindi daw nga po sila nagkikita or nagsasama-sama na or nag-usap nitong kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Tumutugma po ito mga kababayan sa sinabi rin mismo dyan sa rally ni Senator Amy Marcos na ito pong si BBM ay mula ng 2022 pa yata, ang tagal na niya nang hindi po nakakausap. Dahil mukhang mayroon pong humaharang para siya makausap mga kababayan. At bilang ate niya, nag-aalala siya, lalo na nga partikular sa kalusugan niya rito. Sapagkat napag-alaman niya, binulgar niya ito sa rally ng INC mga kababayan na itong kanyang kapatid ay lango or talaga naman lagi pong almusal, tanghalian, hapunan ay ang illegal na pulburon mga kababayan. Now, ano bang sagot ni Senator Amy mga kababayan patungkol po dito sa pagtanggi or sa parang tila baga sinasabi niyang hindi niya kapatid? Ano ba ang ibig sabihin dito ni BBM? Hindi niya kapatid, literally? Or yung kinikilos ni Senator Amy ang hindi siya talaga yung totoong kapatid? Mga kababayan, I don't think so kung papaano or ano ang inyong magiging implikasyon dito sa tanong ni Marcos Jr. ay sa sagot ni si Marcos Jr. na tila baga sinasabi niya hindi man literally mukhang tinatanggi niyang kapatid niya ito si Senator Amy Marcos. Dahil lang po dito sa mga binitawang pahayag ni Senator Amy. Panoorin po natin mga kababayan, ito pong isang video natin. Vice President Sara Duterte breaks her silence on a range of issues, including allegations raised against President Bongbong Marcos and the ICC's upcoming ruling on her father's request for interim release. Here's the report. Wait lang, sandali Manguna-una sa ako kung tabagon ko na or dili kay magkagubot na po ng Pilipinas. In an exclusive interview with News 5, Vice President Sara Duterte could only laugh when asked about Senator Amy Marcos' latest remarks. Directed not only at President Bongbong Marcos but also at First Lady Liza Araneta Marcos and House Majority Leader Sandro Marcos during last week's Iglesia ni Cristo rally. Recall that Senator Amy publicly claimed that the president had been using illegal drugs, allegation she said were known to their own family and even members of the presidential security group. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. When asked if Grabe mga kababayan, napakaliwanag dito na sinasabi ni Senator Amy. Kung babalikan natin ang sagot kanina ni BBM tungkol dito sa kanyang ate, sinasabi niya, the lady on TV is not his sister, hindi daw po yung kanyang kapatid. Ano kaya ang ibig sabihin dito ni Marcos Jr.? Ito kaya ay EI, mga kababayan? EI ba si Senator Amy dyan na nagsalita sa gitna ng milyon-milyong mga Pilipino sa INC rally sa Luneta? EI kaya yan mga kababayan?
Siguro naman wala na pong ingot na maniniwalang AI po, no? Kahit pa man siguro troll, alam naman po siguro, no? At basher, alam po siguro na hindi po AI 'yon. Live po kasi 'yun. Mahirap pong siguro ayon ko ha. I don't know kung mayroon na ngayon, no? AI na ila-live. Paano magagawa ng AI ang live na yan? Unless kung mayroon sila clone, mga kababayan. Ano ba ang ibig sabihin dito? Literally, na hindi yun ang kanyang kapatid. So, ganito mga kababayan, nagtatanong na naman tuloy, nadagdagan ng another tanong. So, ang ibig mo bang sabihin na Mr. President BBM, itong si Senator Amy ay clone? Ha? Clone? O ano ba talaga? Ano ba ang ibig mo sabihin? Hindi siya anak ng nanay mo? Sa tatay mo na si Marcos Sr.? Yun yung mga maraming tanong na ipapanganak dito sa mga binitawan mo. Parang, alam mo mga kababayan, imbis na sumagot kasi, imbis na bigyan ng direktang kasagutan ni Marcos Jr., itong issue patungkol nga po dito sa pinupukol sa kanya, tungkol dito sa kanyang sinasabi, no? Sinasabi ni Senator Amy na siya daw ay langos ay pinagbabawal na pulburon. Bakit hindi niya direktang sagutin ng mga katunayan? Sasabihin na naman ng iba dyan, no? Bimar, kung sino yung nag-aakusa, siya yung magpatunay. Tama naman yon. Pero ang problema mga kababayan, mayroon po tayo dapat transparency kasi nga po hindi lang naman siya ordinaryong Pilipino at hindi siya private citizen. Siya po ang pangulo ng ating bansa. Kaya ang taong bayan may karapatan po sa transparency ng kanyang totoong kalusugan. Mga kababayan, tandaan po ninyo, yung kanyang ama noon, si Marcos Sr., na-issue rin sa kanyang kalusugan. Pero, no, ayon nga kay mayroon ako nabasa na post na ni Kong Barsaga ba 'yon? Kiko Barsaga, na si Marcos Sr. daw tawag nito, inaakusahan din noon na korupsyon or magnanakaw. Pero at least sabi niya, hindi naman daw wala naman daw issue tungkol sa illegal na pulburon. Ito si Marcos Jr. ngayon, mayroon ng corruption plus mayroon pang illegal na pulburon, mga kababayan. So, which is which, di ba? Instead na masagot, ako sa tingin ko mga kababayan, ito yung opinion ko lang. Hindi ko naman sinasabing totoo, no? Hindi ko naman sinasabing pinagpapalagay na totoo na ito. But in my own opinion, nakikita at basa ko dito, mukhang instead na masagot niya yung ipinupukol sa kanya, allegation sa kanya ng kanyang kapatid, na siya ay nag-aalmusal tanghalian, hapunan ng illegal na pulburon, abay lalo patuloy nagdagdag ng another na mga katanungan, mga kababayan. Pero mas swerte tayo rito kasi nga po, mayroon pong sasagot, walang iba kundi yung kanilang nanay mismo. Excited na ba kayo mga pagiging nanay? Huwag muna, huwag nyo munang pakinggan. Siyempre tapusin muna natin itong sagot ni VP Sara patungkol dito sa issue na ito, mga kababayan. If she believed the senator's accusation, VP Sara said, Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. she then renewed her challenge for President Marcos to undergo a drug test. Kung maalala nyo sa mga events namin noon sa iba't ibang lugar sa mundo, lagi ko sinasabi na kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo to lead. The palace had earlier insisted the president already tested negative for illegal drugs in 2021. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Meanwhile, the vice president declined to answer whether she is ready to take over should President Marcos be unseated. VP Sara has repeatedly denied involvement in any supposed destabilization efforts against the Marcos administration.
but the palace has already asked the Armed Forces of the Philippines to investigate reports surrounding the matter. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. VP Sara also commented on the administration's promise to prosecute those involved in the massive flood control corruption scandal. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. The palace has yet to respond to these remarks. The Vice President is also hopeful that the International Criminal Court's pre-trial chamber will grant the request of former President Rodrigo Duterte's defense team for his interim release. We hope to hear good news for the public hearing on his on the appeal for his interim release on November 28th. But if not, we will continue to the family will continue to support him in his stay in The Hague, in the Netherlands, and of course continue to work with the defense team with regard to his legal case. For News 5, I'm Bril Montalvo. Iyon mga kababayan, bandang huli nitong video na ito, may good news tayo. Ito nga pong si Pangulong Duterte ay ilalive po ng ICC. Ano ho? Itong magaganap po na hearing patungkol nga po dito sa isinampa or apila nitong kampo ni Pangulong Duterte sa kanyang interim release. At para sa akin, ako po ay positibo mga kababayan na sa aking puso na maaari pong makarelease na po si Pangulong Duterte after nitong mga developments ngayon na nangyayari ngayon. Siguro kung makikita talaga, ito para sa akin lang kung talagang itong International Criminal Court ICC ay talagang para sila doon sa tawag nito human rights at mayroon talaga silang kinikilalang human rights, sa tingin ko mga kababayan ay wala na pong puwang para hindi po nila i-release si Tatay Digong, sapagkat nakikita naman napakarami pong violation ang ginawa bago po nakarating sa kanila ito pong si Pangulong Duterte. Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan, itaga na po natin sa bato. Ito na po ay good news. Makakabalik itong si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Dahil po, dyan po sa mga bagong developments ngayon, na ito palang tao, ito palang mga nagpakidnap, ito palang nagbitbit at nagdala kay Tatay Digong ngayon dyan, ay wala pala sa tamang katinuan. Dahil ayon kay Senator Amy, itong kanyang kapatid na presidente ay araw-araw po gumagamit ng illegal na pulburon mga kababayan. At napakahusay ng sinabi dito, isa pa bukod mga kababayan dyan, napakahusay ng sagot ni Vice President. Iniwasan niya po yung mga maaaring sagot na magkaroon, mag-cause para magkagulo tayo mga kababayan. Manapa, ipinagpilitan niya rito ang sinasabi nga po kung ikaw ay government official, wala kang karapatang tumanggi. Dahil kami, taong bayan po ang inyong totoong mga amo. Hindi po kung sino mang mga politiko or oligarko. Gets nyo mga kababayan? Sa troll, sa bashers, totoo naman po yan. Maniwala na lang po sana kayo. At suportahan nyo po kung ano po talaga ang tama. Huwag po sana kayong sumuporta doon sa mga mali. Sapagkat alam nyo naman po mga kababayan. Sabi nga ni Auntie Claire, di ba? Paulit-ulit yung sinabi, nasitil na raw. Pero sa kabila ng ganon, hindi po kontento ang taong bayan until magpa-hair follicle drug test ka ng live. Dahil po pwede pong editin ang uploaded na video. O pwede pa rin pong bayaran. I'm not saying doon sa mga sa kanya, nag-test sa kanya na binayaran niya yon. Hindi. Nor nagbabayad siya. I'm not saying there. Ang sinasabi ko, maaaring maganap itong mga ito nang hindi po nakikita ng live actual ng publiko. Para once and for all, mawalan po ang duda ang publiko, sapagkat publiko naman talaga ang inyong amo. Kung kayo ay nakikinig pa sa amo ninyo, dapat bilang respeto, bilang isang paggalang po sa iyong pwesto ngayon bilang Pangulo, bigyan mo ng dignidad ang pwesto na yan. Dahil may mga dignidad ang mga taong nagluklok sa iyo dyan. Huwag mo sanang babuyin, Mr. President. Dapat
sa ilalim ka ng hair follicle drug test live. Alright mga kababayan. So ayan na no. Ayan ang sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Excited na ba kayo kung anong sagot ni Super Ate? Ito po yung sagot ni Super Ate mga kababayan. Kani-kanina lang sumagot na kagad siya. Sabi ni Senator Amy Marcos, Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Ayan. President Marcos Jr. Ito yung hamon din sa'yo ng kapatid mo. Patunayan mo na mali siya. Kasi gustong gusto ito ni Senator Amy Marcos na mali siya sa kanyang aligasyon na ikaw ay umaga, tanghali, hapunan, pulburonik. No? Patunayan mo daw. Kasi mas gusto ito bilang isang nagmamalasakit sa iyong kapatid, ate. At wala naman po sigurong makakapagsabi. Ikaw na lang ngayon eh. Dahil sabi nga ni Super Ate, ni Senator Amy, mukhang ano na ang nakikita mo. Ito nga ang masama dito mga kababayan, Hindi kaya mga kababayan, may post kasi dito, tingnan mo itong post na ito, mayroong mga comment section dito. May nag-comment mga kababayan, ang sabi dito nung nag-comment, may nag-comment dito eh. Hindi kaya nakausap niya na si, di ba, political advisor niya si Juan Ponce Enrile. Pasintabi po hindi ko po intensyon bastusin ang pamilya Enrile or si dating Senador Enrile. Kaya lang, nababanggit po kasi nito ni Marcos Jr. ni BBM na nakakausap niya, nakikipag-usap siya sa kanyang tatay na yumauna, si Marcos Sr. So, hindi sa atin mawawala ang hinala mga kababayan, nagkakaroon tuloy ang tao ng hinala na baka kaya nakausap niya itong si Enrile. Kasi kaluluwa na si Enrile, wala na, di ba? Patay na. So, kung susundan natin mga kababayan, itong kanyang argumento, hindi kaya mga kababayan, nakausap siya si Enrile. At yan nga po, ang sinabi nga po ni Senator Amy, mukhang kung ano-ano na ang nakikita mo. Baka kung ano-ano at sino-sino na rin ang nakakausap mo, Bongbong, ading ko. Kung ano-ano nakikita mo, ading, sabi niya. Nako, mga kababayan, mahirap ito. Ayan po ang isang napakasimpleng sagot ni Senator Amy. At sabi pa nga, patunayan mo naman, ading. Patunayan mo na mali daw siya. Hindi mo pinatunayan eh. Alam mo, hindi mo mapapatunayan sa pamamagitan ng pag-aakusa na si Senator Amy ay hindi mo kapatid at hindi siya yun. Bakit mga kababayan? Excited na ba kayo? Ito na po. Dahil dyan, sumagot na po si Mami Mildy. Si Mami Mildy, kilala nyo? Sino rito nakakakilala kay Mami Mildy, mga kababayan? Pues, papakilala ko sa inyo si Mami Mildy. Mukhang nasapak yata ito ni Mami Mildy, mga kababayan. Teka lang. Sasapakin ito pagka... mga kababayan. Ito panoorin nyo po itong video na ito. Si Senator, si First Lady Imelda, itinanggi po ang mga paratang mga kababayan dahil mayroon muna akong papano sa inyo bago natin si Mami Imelda. Ano sabi dito nitong si Charis, mga kababayan, panoorin nyo. Anong sabi mo, Sandro? Hindi mo kadugo si Amy? Putang ama! Are you calling Madam Imelda Marcos a harlot? You calling your own grandmother a whore? Putang ama! Wala kang utang na loob kay Tita Amy mo? Ano bang alam sa buhay ni Bongbong nung... Anong sabi mo, Sandro? Hindi mo kadugo si Amy? Putang ama! Are you calling Madam Imelda Marcos a harlot? Harlot, mga kababayan. Para bagang pinapatunog nitong apo na harlot o pukpok. Masamang mga kababayan. Alam mo, ito talaga ang totoong mag-ama, malamang mga kababayan.
Bagamat mayroon na naman dito usapin tungkol dito, may kahawig daw itong iba mga kababayan, di ba? Oh, ayoko nang puntahan muna yon. Kasi sabi, may kahawig daw po ito eh. Sino bang kahawig nito mga kababayan? Comment nyo kung sinong kahawig nito. Hindi. Wag muna tayo doon kasi hindi ko pa naisama sa search yon, research ko. Ito muna. Base dito mga kababayan, sa pananalita ngayon ni Marcos Jr., itong kanyang tatay, sabi ay si Senator Amy hindi daw yun ang kanyang kapatid. Tapos sabi naman din dito nitong anak ay mukhang hindi daw yun ang kanyang ante. So dito, mukhang kung itong pagbabasihan natin mga kababayan, logically speaking, mag-ama sila. Dahil same sila ng mga sinasabi mga kababayan eh. Pero ano ba ang mga sinasabi ni Senator Amy? Patunayan nyo na hindi kayo illegal drugs gumagamit. Patunayan nyo muna. Huwag nyo si Auntie Claring, kasi si Auntie Claring, saan ba yun? Nung panahon nung martial law, nasaan ba yun si Auntie Claring? Nasaan ba yun nung EDSA People Power? Baka nandun yun eh. Kasama yun sa nagpatalsik sa inyo. Di ba? Ayawan ko mga kababayan ha. Once baka ang isa doon sa sumisigaw na anay o tatay nito eh. Di ko alam ha. Ano ko lang naman kasi ang linyahan nito dilawan. Alam naman po natin kung sino po ang nagpatalsik. Sino po ang nagpatapon sa Hawaii sa mga Marcos. Di ba itong mga dilawan? So, mga kababayan, na-excite. Binibitin kayo. Binibitin mo kami BMR, nakakainis ka. Huwag na kayo mainis. Relax. Ma-high blood kayo. No? Matulad kayo sa mga troll dyan na na-high blood na mga kababayan kasi malapit-lapit na eh. Nalapit-lapit na mamawalan sila ng sahod, no? At itong mga vloggers, mga social media na binayaran or sabi nga ni Marcos Jr., hinire niya, libo-libo po ito mga kababayan. So magkano? Sabihin na lang natin tigga 100,000, di milyon-milyon ang binabayad sa mga ugok na to. Saan galing ang pera na pinababayad ni Marcos Jr.? Si Marcos Jr. din po may umamin, di ba mga kababayan? May video naman po siya, andyan, naka-online pa rin yun. Aminado siya eh. Now, eto na. Mami Imelda, ikaw na po ang sumagot dito sa iyong apo at sa iyong anak mismo. Si Senator Amy nga ba talaga? Anak mo? Kapatid nga ba nila? O hindi? Kayo na po magpaliwanag sa inyong mga anak. You know, now that we're talking about it, about Amy, alam nyo, hindi ba, ang dami-daming nagsasabi na si Amy is not Ferdinand's daughter. That she is Lacson's daughter because she looks like Lacson and you were Ano Miss naman ang Manila. Lacson? No, I just want you to lay it to rest because you were married in May 1, 1954 and she was born in November 1955. So you were already married. What? I mean, ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sinasabi, naku si Amy, anak ni Arsenio Lacson. Bakit Ano naman? nangyari yun? You never heard that? You never heard that, that there was talk? I only saw Mr. Lacson twice in my life. Aha. Once, when there crowned was a you Miss Miss Manila. Manila contest. Nanalo kayo? Hindi ba? Second Kumuha si Lacson ng sila Amorsolo para beauty contest talaga. Lahat ng mga kandidato pinapili. Ako nanalo. Oo. Pero si Arsenio, yung in charge ng international beauty contest, meron siyang money contest. Meron lumabas doon. Tapos ang sabi ni Lacson, kung anong desisyon ng mga artist, yun ang kunin si Imelda. Sabi niya ganyan. Sabi ko, kasi at lalo na, mas maganda naman ito kaysa doon sa nanalo sa pera. Yun lang. That's the only And that's time. the only time you met him. The only twice. Wow, I've heard that so many Because- times. And I said, ano ba? This girl was born in November 1955. You were married in May talaga. 54. Oh, 54. I know. Oo. And then, at saka, and I never fooled around. Yeah. Malinis ako. Hindi ako. Ayan ha mga kababayan, mismo po itong si Imelda, First Lady Marcos mismo ang nagsabi, itinanggi niya po itong mga paratang nitong kanyang apo
at ngayon lang itong kanyang anak. O, ano na ang masasabi ng mga trolls? Ano na ang masasabi ng mga bashers? Ano na yung hindi pa kumbinsido na magkapatid nga ito? At saka mga kababayan, ito for the sake of arguments lang. For the sake of arguments lang. Pagbigyan lang natin pagbigyan lang natin. Hindi ko ito sinasabing totoo ito pagbigyan lang natin ng konti. Pero hindi ito yung totoo. Kasi ako naniniwala diyan sa sinasabi ni Mrs. Imelda, First Lady. Sabihin na natin, hindi siya anak ni Marcos Sr. Anak naman siya ni Imelda eh. So ibig sabihin, magkapatid pa rin. Itong si BBM at saka si sino? Si Superate. Pamangkin pa rin niya itong si ano. Kung anak naman ni BBM, itong si Sandro. Tama hindi mga kababayan? Unless kung iba rin yung tatay ni Sandro, hindi si... Hypothetical scenario lang po itong sinasabi ko mga kababayan. Pagbigyan lang natin ang kanilang mga kalukuhan. Argumento nila ito. Arguments to the arguments, no? Di ba? Gamitan lang natin ng critical na thinking dito at arguments versus arguments. Kasi sinasabi nito eh. Pagpalagay na natin, hindi mo kapatid. Pero sasabihin mo ba ngayon, hindi rin anak ni Imelda? Abay, masama lalo ang implikasyon nito. Di ba mga kababayan? Nakita nyo ba yung pinupunto ko rito? Ipagpalagay na natin, hindi siya anak ni Ferdinand Marcos Sr., pero anak pa rin siya ni Imelda. Magkapatid pa rin kayo. Anong sinasabi mo na hindi yun ang kapatid mo? Gets nyo mga kababayan? Tama hindi? Ayan o. That lady that you see talking in the TV is not my sister. Hindi daw niya kapatid. Hindi daw niya kapatid. So literally speaking mga kababayan, ang sinasabi niya, ang sinasabi ba niya, hindi rin anak ni Imelda Marcos? Itong si Aimee? Kaninong anak si Aimee? Kung hindi siya anak ni Imelda, hindi siya anak ni Marcos Sr. Gets nyo mga kababayan? Come on. Tuloy natin si Mami Imelda. Sana, kung nag-gets nyo, paki-comment nga. Kung hindi nyo nag-gets, i-comment nyo rin kung bakit hindi nyo nag-gets ang paliwanag ko. No. Ang stricto ng tatay ko. Ang tatay was ko, dead already. Hindi pa yung dead. Namatay ang tatay ko. May asawa na ako. Tsaka ang tatay ko, my eldest sister, You were puro not living with spinster. him, you were living with Danding. No. My eldest sister, isa doktora, isa nun, isa abogada, puro spinster. Kasi anim kami Puro spinster. Puro spinster. Maganda Stricto ba sila? tatay ko, lahat sila magaganda kasi ang nanay nila mestiza. What about your grandchildren? Ilan ang grandchildren nyo? Para sa akin, yung grandchildren ko, walang kasalanan, lahat gwapo, lahat magaling, lahat lalaki kasi. Talagang, hindi, basta mahal ko yung wala. Does Bongbong have 3 boys. 3 boys. At Aimee saka has yung 2 eldest, boys. ang eldest ni Bongbong, is taking international law. Oh, wow. And he is in So you have London now. 5 grandsons. 8. Sinong tatlo? Anak ni Aimee. Irene si dalawa. Dalawa si Irene, si Irene, 3 si Bongbong. Oh, 3 si Aimee. ganon. 3. Tapos, All boys. all boys. Wow, hindi kayo nagpamana ng inyong ganda. Ay, naku po. Kita mo na yan? Di lalo nang makakahanap sila ng ganda. Mrs. Marcos, yung beauty ninyo, anong ginagamit nyo? Hindi ba nagagamit kayo ng cream? Anong cream ang ginagamit nyo? For the last 50 years, Sandali muna mga kababayan tungkol sa gandang pag-uusapan. Ako po. Ewan ko lang mga kababayan. Kasi sinasabi ng yung ito ngayon sa First Lady ngayon, Lisa, no? Sinasabi nila na nung kabataan daw maganda. Well, in fairness naman, nakita ko maganda nga. Kaya lang mga kababayan, ngayon na matanda na, ang layo doon sa kagandahan nung kanyang kabataan mga kababayan.
Pero, itong si Imelda, itong nanay ni Marcos, bata pa, maganda na, matanda na, maganda pa rin mga kababayan. Ano kaya ang sekreto ng First Lady Imelda? Bakit hindi man siya pumangit? Katulad ngayon ng hindi, personal na yun. Pero, i-compare nyo na lang mga kababayan, di ba? Ang layo. Oh, baka mamaya pag itinabi mo ito ng kabataan sila, hindi to wala sa kalingking. Naging Miss, ano nga ito eh, naging Miss Maynila eh. Di ba si Imelda? At alam naman po ng lahat. Pag sinabi mong Imelda effect, talaga naman. Ano yan, kumbaga brand na yan ng Pilipinas. Brand ng kagandahan pag sinabi mong Imelda. Yan talaga yung may ilalaban mo talaga ng ano. Kumbaga sa ano pa pang frontline talaga yan sa kagandahan. Yan si Imelda, hanggang ngayon matanda na, maganda pa rin. Bakit itong ang asawa ni BBM, the First Lady ngayon, maganda rin naman ng kabataan? Oh, bakit ngayon? Anong nangyari? Hindi kaya mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Torre? Sabi kasi ni Torre, di ba dati, may sinabi sa Torre, wala daw, pag ang tao daw adik o nagdodroga, wala daw siyang nakita na nagdodroga na gwapo o maganda. Lahat daw na nagdodroga ay pangit. Para tuloy, kung pagbabasihan natin ang senaryo, para tuloy nagkakatotoo at tumutugma ito doon sa sinasabi ni Senator Amy na pati ito, si First Lady ngayon, Lisa, nagdodroga ayon kay Senator Amy. At kung logically natin papakinggan yung sinabi ni Torre, si Diwata, di ba? Mukhang tumutugma. Tama ba mga kababayan? Oh, tuloy na natin. Itong napakaganda pa rin na kahit matanda na si First Lady Imelda. Siguro pants. Ano, Pond's cleansing cream, ganun ba yun? Oo, cleansing cream. Oo. Linisin Wala na lang. kayong ginawa. Wala na. Hindi kayo gumagamit ng coconut oil or olive oil. Oh, wala na raw, wala na siyang ibang sekreto, pants lang. Eh ngayon, anong sekreto ng isa? Bakit ang pang? May sekreto, mga kababayan. At anong sekreto ni Mami Imelda? Pants lang daw. Hindi siya gumamit ng ibang pulbos. Oil. Hirap yun, allergic. Nawala ang sound. Bakit? Ba't nawala? Hindi ko narinig. O yan mga kababayan ha, mukhang nawala, baka naputol na yan, di ko alam na kung bakit. Basta ayan, si Mami Imelda mismo nagsasabi na ito po ay anak niya. Hindi niya po ito, tinanggi niya po ang akusasyon na anak daw si Amy ni Lacson mga kababayan. Meron akong naalala tuloy pag nagbabanggit ng apelyidong Lacson, no? May naalala ako mga kababayan. Kayo ba may naalala ba kayo sa Lacson na apelyido? O mga kababayan. Ito. May naalala ako sa Lacson mga kababayan eh. Pakinggan nyo itong Lacson na naalala ko. Ay, bakit walang boses mga kababayan? Bakit wala ng boses ito? Itong si Lacson mga kababayan ay mukhang naging abogado na ni Marcos Jr. or ni BBM, no? Naging abogado na siya ni BBM. At ito nga po mga kababayan ay ano po ang nangyari dito kay Marcos Jr. or kay Lacson, pinagtatanggol niya na sinasabi niya wala daw napuntang 100 billion kay BBM ayon doon sa kanyang kay Bernardo. Talaga naman mga kababayan. Naalala ko tuloy ito si Lacson, no? Magkano-ano kaya si Lacson at saka si BBM, mga kababayan? Nagtatanong na lang tuloy tayo nito, di ba? Tanong lang naman, magkano-ano kaya sila? Kasi, senador si at kano-ano kaya ni Lacson, yung Lacson na sinasabi di umano,
na tinuturo nilang di umano na tatay daw ni Senator Amy. Kaano-ano ni Lacson yun? At magkano-ano si Lacson ngayon, Senador Lacson at saka si BBM na senador ngayon. Magkano-ano sila? Ano ba ang relasyon nila? Bakit itong si Marcos Jr. Tila baga kanyang inaabogado. Abogado ba siya ni BBM? Or spokesperson na siya ni BBM? Pagkakalam ko, kanina lang narinig natin si Auntie Claire, di ba? Siya pa naman ang spokesperson, mga kababayan. Oh. So ito na, si Saldico. Sana napapakinggan pa ninyo, mga kababayan, ha? Itong si Saldico ay naglabas na naman ng panibagong video. Sana, mga kababayan, napapakinggan pa ninyo. Hindi ko alam bakit parang hindi ko na namomonitor. Pero I hope na napapakinggan po ninyo ito, mga kababayan, ha? May technical problem ako, pero ituloy ko lang itong video at hoping ako na napapakinggan nyo po ito, ha? Ang pagbubunyag, ang part 4 po ni Saldico. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Ayan, naririnig ko na, mga kababayan. So ituloy natin po ang video ni Saldico. At ito na po ang magbabanggit dito ng part 4 kung ano na naman po ang laban ng kanyang mga salaysay dito. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha.
Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos,
At kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, Ayan na po mga kababayan, ito nga pong banat ni Saldico dito sa kanyang video. Nako, grabe ano ho mga kababayan, ito po ay talaga naman ano ho, ang video ngayon part 4 eh. Parang mali yata ito, part 4 eh. Part 1, part 2 pa lang yun eh. Dali mga kababayan, tingnan ko lang. Parang part 1 yata at part 2 yung nakuha natin ah. May ibang part siya ngayon eh. Teka lang mga kababayan, hanapin ko lang yung video ni Saldico. Mali yata yung ating nakitang part no? Aha. Wait lang mga kababayan, may bagong part ngayon na video si Saldico, di ba? Nasaan na yon? Saldico, paramdam mo na. Aha, nasaan na ba yon? Nandito yung sa GMA din eh, di ba? Saldico, no? Dali mga kababayan, si Saldico part 4, parang part ano lang yun ah. O yan, ito. Ito yata, ito. gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. Muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez
2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM.